Ang pelikula ay nagsisimula sa isang maliit na bayan sa kanayunan ng Michigan kung saan nakatira si David Rice, isang karaniwang kabataan, kasama ang kanyang mapang-abusong ama na si Will. Iniwan sila ng ina ni David noong siya ay 5 taong gulang, at mula noon, hindi naging maganda ang relasyon ng mag-ama. Para kay David, ang paaralan ay isang pagtakas mula sa kanilang sirang tahanan. Wala siyang masyadong kaibigan ngunit may lihim siyang pagtingin sa isa sa kanyang mga kaklase, si Millie Harris. Isang araw, pagkatapos ng klase, niregaluhan niya si Millie ng snow globe na may maliit na replika ng Eiffel Tower sa loob nito. Si Millie, na nangangarap na makapaglakbay sa iba't ibang bansa, ay tuwang-tuwa rito. Ngunit ang kanilang matamis na sandali ay naputol nang dumating ang bully ng paaralan na si Mark. Tinutukso niya si David na isang dork, at itinapon ng snow globe sa gitna ng nagyayelong ilog ng Huron. Sa kagustuhang makuha ito, naglakad si David papunta sa globe sa kabila ng babala ni Millie. Ngunit habang kinukuha niya ito, biglang nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahulog si David sa nagyayelong tubig at hinayla siya ng agos palayo. Sinubukan niyang umahan, ngunit bigla siyang hinihigop palabas ng tubig at napadpad sa isang malapit na pampublikong aklatan. Litong-lito at giniginaw, nagpas siyang baliwalain ni David ang nangyari at umuwi na lamang. Pagdating sa bahay, agad siyang sinigawan ng kanyang ama dahil sa pagiging huli mula sa eskwela. Ngunit wala si David sa mood para makipagtalo kaya't dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid nang hindi kinakausap ang ama. Ikinandado niya ang pinto at sumiksik sa isang sulok. Hindi nagtagal, galit na galit si Will at sinimulan niyang itulak ang pinto. Nang malapit na itong mabuksan, biglang naglaho si David at napunta ulit sa aklatan. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang baka may abnormal siyang kakayahan na makapag-teleport. Sinubukan niyang subukan ang kanyang teorya sa pamamagitan ng matinding konsentrasyon. Sa kanyang pagkagulat, bigla siyang napunta sa loob ng kanyang silid. Ilang minuto matapos siyang mawala, napagtanto niyang ito ang kanyang pinakamainam na pagkakataon upang makatakas sa kanyang mapang-abusong ama. Kinuha niya ang kanyang ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit bago umalis, dumaan muna siya sa bahay ni Millie upang iwan ang snow globe para malaman itong buhay at maayos siya. Pagkatapos, lumipat si David sa lungsod, umupa ng maliit na kwarto sa isang motel, at sinimulan niyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Sa unang mga beses, nauuwi siyang bumabangga sa puno sa isang lokal na parke. Ngunit kalaunan, nakuha niya ang tamang paraan sa pamamagitan ng maingat na pagtuon ng isip sa mga larawan ng mga lugar na nais niyang puntahan. Ang una niyang bisita ay ang Empire State Building, kung saan mayroon siyang magagandang alaala kasama ang kanyang ina na si Mary. Lumipas ang mga linggo at handa na si David na sulitin ang kanyang mga kakayahan. Sa puntong ito, alam na ni David na makakapag-teleport lamang siya sa mga lugar na kaya niyang maisip. Kaya, bumisita siya sa isang bangko at sinilip ang vault habang nagkukunwaring pupunta sa banyo. Pagkatapos, nag-teleport siya sa loob ng vault sa gabi at ninakaw ang mga bag ng pera. Kinabukasan, natuklasan ng bangko ang pagnanakaw at nakialam ang pulisya. Maya-maya, isang misteryosong lalaking nagngangalang Roland ang dumating sa lugar at sinabing iimbestigahan niya ang kaso para sa National Security Agency. May karanasan siya sa mga kasong ganito at alam niya ang tungkol sa mga jumper, mga taong may kakayahang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa iba. Sa katunayan, sigurado siyang isa sa kanila ang gumawa nito. Lumipas ang 8 taon at namumuhay ng marangya si David. Mayroon siyang magarang penthouse apartment sa New York na puno ng mga mamahaling gamit. Siya ay ganap ng nagbinata at may lubos na kontrol sa kanyang mga kakayahan. Ang kanyang mga pader ay puno ng mga larawan ng mga sikat na lugar na nagpapadali sa kanya na mag-teleport kahit saan sa mundo. Isang gabi, nag-teleport siya sa London at pumasok sa isang lokal na bar. Napakakampante na ni David kaya ginagamit na niya ang kanyang kakayahan sa mga walang kwentang bagay. Sa bar, bigla siyang naglaho upang makalapit sa isang magandang babaeng nakaupo mag-isa sa tabi ng counter. Hindi niya alam, napansin siya ng isa pang jumper na si Griffin O'Connor na naroon din sa bar. Ngunit walang kamalay-malay si David at basta na lamang niyang iniwan ang bar kasama ang babae. Sa ibang lugar naman, nahanap na ni Roland ang isang jumper sa mga kagubatan ng Brazil. Sinubukan ng binata na mag-teleport ngunit nahuli siya sa isang lambat na may mga kuryenteng pumipigil sa kanya upang hindi makapag-teleport muli. Dito isiniwalat na si Roland ay isang paladin, isang grupo ng mga relihiyosong tagasunod na may layuning hanapin at patayin ang mga jumper. Iniisip ng mga paladin na ang mga taong may superpowers ay mga kasuklam-suklam na nilalang. Pinatay ni Roland ang batang walang pag-aalinlangan, at ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa bagong lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Ang eksena ay bumalik sa New York kung saan bumalik si David sa kanyang apartment. Sa kanyang gulat, nakita niya si Roland doon, ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Sinubukan ni David na paalisin siya, ngunit tinamaan siya ni Roland ng isang espesyal na bato na nagbigay sa kanya ng 1,000 volts ng kuryente. Pinigilan nito si David na makapag-teleport ng mas malayo sa ilang metro sa loob ng apartment. Nagkaroon ng laban, at matapos ang matinding pakikipagbuno, nagawang makapag-teleport ni David sa isang lihim na silid sa kanyang dingding.
Kinuha niya ang isang bag ng pera mula sa silid at biglang nawala mula roon. Ngunit hindi pa handang sumuko ang veteranong paladin, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa lahat ng karaniwang jump sites ni David. Nakahanap din siya ng lumang larawan ni Millie sa cabinet na nagbigay sa kanya ng isang mapanlinlang na ideya. Samantala, lumitaw si David sa kanyang lumang silid sa Michigan. Matapos ang isang awkward na pagkikita sa kanyang ama, pumunta siya sa bahay ni Millie. Doon, sinabi ng kanyang ina na nagtatrabaho si Millie sa lokal na bar sa kanto. Pumunta doon ang binata, ngunit biglang nakaramdam ng takot nang makita niya ang kanyang childhood crush. Sinubukan ni David na umalis nang hindi napapansin ngunit natisod siya kay Mark, na ngayon ay nasa hustong gulang na. Agad siyang nakilala ni Mark at pinagbombard siya ng mga tanong. Narinig ni Millie ang ingay at sumali sa kanila. Inamin niyang nakita niya si David nang dumating ito at hinihintay niya itong magsalita. Nagselos si Mark at sinubukang gumawa ng galaw kay Millie, ngunit nauna siyang sinuntok ni David. Nagkaroon ng matinding away na nauwi sa pag-teleport ng dalawa habang walang nakatingin. Bigla silang lumitaw sa loob ng vault ng bangko na ninakawan ni David ilang taon na ang nakalipas. Binalaan niya si Mark bago umalis bilang parusa. Iniiwan ito sa vault. Pagkatapos nito, bumalik si David sa bar at sa wakas ay kinausap si Millie. Ibinunyag ni Millie na iniwan na niya ang kanyang mga pangarap na makapaglakbay dahil kailangan niyang harapin ang realidad ng pagkakaroon ng trabaho. Samantalang, nagsinungaling si David at sinabing isa siyang banker, na nagpapahiwatig na marami siyang pera. Inimbita niya si Millie na sumama sa kanya sa Rome, na masaya niyang tinanggap. Hindi nila alam, sinusundan ni Griffin ang mga yapak ni David at narinig ang kanilang plano. Samantala, nahuli ng pulisya si Mark dahil pinaghihinalaan siya sa pagnanakaw. Agad dumating si Roland sa istasyon ng pulisya, nagpapanggap na isang ahente ng CIA. Inimbestigahan niya si Mark at pananggakwan nito na naniniwala siya sa kakaibang kwento nito. Ipinaliwanag ni Mark ang lahat tungkol kay David at sa babaeng crush niya, si Millie. Nang marinig ito, napagtanto ni Roland na siya ang babaeng nasa litrato na nakita niya sa cabinet ni David. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Millie. Kalaunan, nalaman niyang kamakailan lang ay umalis ito papuntang Rome. Kaya't ipinadala niya ang kanyang mga tauhan doon. Pagkaraan ng 10 oras, dumating sina David at Millie sa Rome at nag-check-in sa isang napakagarang hotel. Pagkatapos ay naglibot sila sa syudad at ninamnam ang ganda nito. Sa susunod na eksena, naglakad-lakad sila sa paligid ng Colosseum, at sinubukan ni David na pumasok sa mas mababang bahagi. Doon siya hindi inaasahang natisod kay Griffin. Nagulat si David at tinangkang umalis. Ngunit biglang nag-teleport sa harapan niya si Griffin. Ibinunyag nito na may mga jumper, tulad nila, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos nito, sinaway ni Griffin si David dahil sa pagiging pabaya sa kanyang mga pag-jump. Sinabi niya na nakuha na ng newbie ang atensyon ng mga maling tao. Samantala, pumasok ang grupo ng mga paladin sa Colosseum at sinimulang habulin ang dalawa. Agad na tinamaan si David ng baton at nawala ng malay. Ngunit mas sanay si Griffin sa mga taktika ng kalaban. Agad siyang nag-teleport at mabilis na inalis ang mga ito isa-isa. Nang bumaba na ang peligro, tinulungan niyang bumangon si David. Ipinaliwanag ni Griffin ang tungkol sa organisasyon ng mga paladin na nanghuhuli ng mga jumper tulad nila bago siya muling mawala. Biglang lumitaw ang isang empleyado ng Colosseum at napansin ang ilang walang malay na katawan. Sumigaw siya ng tulong, na nag-udyok kay David na mabilis na tumalon sa jump scare na iniwan ni Griffin. Bigla siyang lumitaw sa isang lihim na hideout sa mga disyerto ng Egypt. Nang makita siya, nagalit si Griffin at pinaalalahanan siyang iniwan niyang mag-isa si Millie. Napagtanto ni David ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling bumalik sa Colosseum. Ngunit sa kasamaang palad, naghihintay na ang mga pulis sa labas at inaresto silang dalawa. Pagkalipas ng 8 oras, sinusubukan pa rin ng mga autoridad ng Italy na imbestigahan si David. Hindi sila makapagbigay ng formal na kaso hanggang sa dumating ang magistrate mula sa embahada ng US. Sa gulat ni David, nang dumating na ang magistrate, lumalabas na ito ang kanyang ina na si Mary. Bago pa man niya maintindihan ang mga nangyayari, pinalaya siya ng kanyang ina mula sa posas at sinabihang tumakas. Binalaan siya nitong paparating pa ang mas maraming paladin. Litong-lito, sinubukan ni David habulin ang ina, ngunit hinarang siya ng isang pulis. Kaya nag-teleport siya sa waiting room at sinabing pinalaya lang siya matapos ang masusing investigasyon. Hindi naniniwala si Millie na ganun lang kadali, ngunit sinabi ni David na magtiwala ito sa kanya at isinama siya sa paliparan. Pagdating doon, humingi si Millie ng paliwanag. Naguguluhan kung bakit sila tumatakbo kung ayos naman ang lahat. Ngunit hindi binigyan ni David ng sagot si Millie at sinabi lang niyang hindi na sila pwedeng magsama. Labis na nasaktan, sumakay si Millie sa eroplano pauwi ng Michigan ng mag-isa. Ilang sandali pa, bumalik si David sa hideout ni Griffin at nalaman na hinahabol nito ang mga paladin upang patayin sila. Ibinunyag ni Griffin na ginagawa niya ito dahil tinutugis ng mga masamang tao ang kanilang mga tulad. Napakasama ng mga ito na kapag hindi nila mahuli ang isang jumper,
Ang mga mahal sa buhay ng Jumper ang kanilang sinasaktan. Nang marinig ito, nabahala si David para sa kanyang masamang ama na nag-iisa sa bahay. Ngunit alam niyang ligtas pa si Millie dahil nasa mahabang biyahe pa ito. Sa susunod na eksena, nag-teleport si David sa kanyang lumang tahanan. Ngunit natagpuan niyang patay na ang kanyang ama sa sahig. Lumalabas na dumalaw na si Roland dito. Labis itong nagpabigat ng loob kay David. At sa wakas ay napagtanto niyang ang kanyang pabaya at mapaglarong mga aksyon ang naging sanhi ng kanyang malalaking pagkakamali. Ngunit wala siyang oras para magluksa dahil kailangan niyang habulin si Roland bago makarating si Millie sa US. Ang galit na si David ay nag-teleport pabalik sa hideout ni Griffin at sinubukang kunin ang kanyang diary na naglalaman ng detalyadong pananaliksik tungkol sa mga Paladin. Kabilang na ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi ito pinayagan ni Griffin at ipinaliwanag na napakapanganib ni Roland at hindi dapat ito baliwalain. Dahil wala nang ibang opsyon, iminungkahi ni David na magsanib puwersa sila para talunin si Roland. Sa simula, tumanggi si Griffin dahil mas gusto niyang magtrabaho mag-isa. Ngunit dahil sa patuloy na pangungulit ng baguhang si David, pumayag din ito kalaunan. Pagkatapos, nag-teleport sila sa paliparan sa Michigan. Ngunit huli na, nakalapag na si Millie at nakaalis na. Nagpanik si David at agad na nag-jump patungo sa bar kung saan dati nagtatrabaho si Millie. Nagtanong siya tungkol kay Millie at sinabi ng isang waitress na may isang misteryosong lalaking naghahanap din sa kanya. Napagtanto ni David na si Roland yun. Kaya agad siyang nag-teleport sa apartment ni Millie. Sa kabutihang palad, ligtas niya itong nakita at sinubukang ipaliwanag kung paano siya biglang lumitaw sa kanyang apartment. Ngunit galit pa rin si Millie mula sa nangyari sa Rome at ayaw na niya itong makita. Sa mga sandaling yon, dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan. Kaya mabilis na hinayla ni David si Millie at dinala siya sa hideout ni Griffin. Nagalit ang bihasang Jumper dahil alam niyang may makina ang mga Paladin na nagpapahintulot sa kanila na magbukas ng wormhole sa mga scar na iniwan ng mga Jump. Sa kasamaang palad, dalangan ni Roland at ng kanyang mga tauhan ang makina at ginawa ang kinatatakutan ni Griffin. Habang hinihintay nilang mabuksan ang wormhole, nagtago ang dalawa sa isang lihim na kuweba. Doon, hindi sinasadyang natuklasan ni David na ang pananaliksik ni Griffin ay kasama rin ang kanyang ina dahil isa rin palang Paladin si Mary. Habang bumabalikwas siya para harapin si Griffin, biglang dumating si Roland at agad siyang hinuli gamit ang mga wire na may kuryente. Sinubukan siyang patayin ni Roland, ngunit nagawang putulin ni Griffin ang mga wire gamit ang isang flamethrower. Sinugod niya si Roland at itinulak ito pabalik sa wormhole kung saan ito nanggaling. Nagpatuloy ang kanilang laban sa apartment ni Millie sa Michigan. Samantala, nalilito si Millie ngunit pinutol niya ang mga wire para iligtas si David. Ngunit pinanggako niya kay David na iiwan siya nito pagkatapos niyang ihatid sa bahay. Pumayag si David ngunit inamin din niya na si Millie lang ang kanyang minahal mula noong sila'y mga bata pa. Habang sila'y nag-uusap ng romantiko, biglang lumitaw si Griffin dala ang makina ng mga Paladin. Gayunpaman, ginamit ni Roland ang jump scar upang maglunsad ng hook na tumama kay Millie. Hinayla niya ito pabalik sa apartment bago tuluyang magsara ang scar. Matapos ang insidenteng ito, nagsimulang maghanda si Griffin ng isang remote-controlled na bomba para dalhin sa apartment. Plano niyang patayin ang lahat ng Paladin, kahit nakasama si Millie. Hindi handang mawala ang kanyang minamahal. Biglang nag-teleport si David kasama ang bomba at iniwan ito sa Coliseum. Agad na sumunod si Griffin, at nagsimula silang mag-away para sa detonator. Nag-teleport sila sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa huli, nakarating sila sa isang battlefield sa Chechnya. Binaliwala nila ang digmaan sa paligid nila. Nakuha ni Griffin ang detonator, ngunit sa sandaling yon, tumalon si David kay Griffin at itinulak ito sa isang pylon na may mataas na boltahe ng kuryente. Napigilan nito ang veteranong Jumper ng ilang sandali. Matapos ang kanyang tagumpay, nag-teleport si David pabalik sa apartment ni Millie at nakita itong nakatali sa dingding. Nang walang ingat, nagmadali si David para iligtas siya, ngunit inatake siya ni Roland gamit ang electric baton. Ikinadina ng Paladin si David sa ibabaw ni Millie, gamit ang magkakahiwalay na wire na may kuryente para sa kanyang mga galame. Inisip ni Roland na sapat na ang kuryente sa mga wire para pigilan si David na makatakas. Sa kritikal na sandaling ito, humingi ng tawad si Millie sa maling pagkakaintindi niya sa lahat at inamin ang kanyang pagmamahal kay David. Ibinigay nito kay David ang lakas na kailangan niya para dalhin ang kanyang kapangyarihan sa susunod na antas. Biglang nawala ang buong silid mula sa gusali at na-teleport sa gitna ng Huron River. Nahilo si David sa ilalim ng tubig, kaya sumisid si Millie para iligtas siya. Hinalikan siya ng marubdob, at sapat na ito para i-teleport ni David silang dalawa sa lumang library. Nagawang sumisid ni Roland sa jump scar at lumitaw din sa library, ngunit ilang segundo lang. Biglang sumugod si David sa kanya at silang dalawa ay naglaho mula sa lugar. Sa susunod na eksena, nasa isang kuweba na ang dalawa, sa gitna ng Grand Canyon. Sinabi ni David na mabuti siyang tao dahil maaari niyang iwanan si Roland kasama ang mga piteng sa karagatan. Pagkatapos, naglaho siya, iniiwan ang Paladin sa malayong kuweba. Pagkaraan ng maraming araw,
Sinundan ni David ang ilang pahiwatig tungkol sa kanyang ina at sa wakas ay nakipagkita siya sa kanya sa isang niyabing lugar. Humingi siya ng mga sagot tungkol sa mga nangyayari, at inamin ni Mary na iniwan niya siya dahil alam niyang may kapangyarihan si David. Ipinaliwanag din niya na mahal niya si David ngunit ang tanging maibibigay niya ay isang paunang abiso. Pagkarinig nito, napagtanto ni David na kasama ng kanyang ina ang mga kalaban kaya umalis siya. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Millie, at silang dalawa ay nag-teleport sa isang mas mainit na lugar.